Paano kung ikinasal ka, pero walang nangyayari? Walang intimacy, walang pagtatali. Sapat na ba yon para masabing hindi tunay ang kasal? Well, yan mismo ang tanong na sasagutin natin ngayon sa paghimay natin sa napaka-interesting na kaso ni Chi Ming Tsoy laban sa Court of Appeals. Alam nyo, bago pa man pumasok sa mga legal na argumento ang Korte Suprema, sinimulan nila ang kanilang desisyon sa linyang ito. Isang paalala na, hey, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang basta mga batas sa papel. Ito ay tungkol sa totoong buhay, sa komplikadong relasyon ng dalawang tao. Okay, para di tayo maligaw, heto ang magiging takbo ng usapan natin. Uumpisahan natin sa mga basic facts ng kaso. Tapos, sisilipin natin yung kwento sa likod nito. Aalamin natin ano ba talaga yung legal na tanong, ano ang naging hatol ng korte, at syempre, ano yung mahalagang doktrina na iniwan ng kasong ito para sa ating lahat. Okay, let's start. Section 1, Case File. Bago tayo pumunta sa drama, sa mga he said, she said, ilatag muna natin yung mga opisyal na detalye, yung mga hindi mapagdedebatehan. So, heto na yung mga detalye. Ang kaso, Chi Ming Tsoy versus Court of Appeals at si Gina Lao Tsoy. Ang GR number niya ay 119190. Medyo matagal na to pinurumulga noong January 16, 1997. At ang ponente o yung justice na nagsulat ng desisyon ay si Justice Torres Jr. Okay, yan yung mga pundasyon natin. Section 2. Dito na tayo sa kwento. Kasi 'di ba sa likod ng bawat GR number may totoong mga tao, may totoong emosyon. So, ano ba talaga ang nangyari sa pagsasama ni Chi Ming at Gina? Tingnan nyo itong timeline. Ikinasal sila noong May 1988. Nag-honeymoon pa sa Baguio. Pero teka, kasama ang pamilya. Medyo red flag na yun, di ba? At ito ang pinakamatindi, sa loob ng halos 10 buwan nilang pagsasama hanggang sa naghiwalay sila noong March 1989, ni isang beses walang nangyari. Zero. Walang pagtatalik. Siyempre, dito na nagkakanoon ng gulo. Dalawang magkaibang kwento. Ang version ni Gina, si Chi Ming ang umiiwas. Hindi siya hinahawakan. May mga hinala pa nga siya na baka may ibang motibo ang pagpapakasal nito. Sa kabilang banda, sabi naman ni Chi Ming, mahal na mahal niya si Gina, pero si Gina daw ang laging tumatanggi. So, sino nagsasabi ng totoo? Yan ang naging malaking hamon para sa korte. Section 3. Okay, so naintindihan na natin yung sitwasyon. Ngayon, paano natin isasalin itong napaka-personal na problema sa isang tanong na kayang sagutin ng batas? Dito na natin malalaman yung naging sentro ng buong kaso. At ito na nga yung pinakapuso ng kaso. Yung paulit-ulit at parang walang dahilan na pagtanggi sa sex, pwede ba tong ituring na psychological incapacity? Sa madaling salita, yung simpleng ayoko ng paulit-ulit, sapat na ba para sabihin ng batas na hindi talaga kaya? Para masagot yan, kailangan nating balikan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Linawin lang natin, hindi to kahit anong sakit sa isip ito ay isang seryoso, permanente at malalim na kondisyon na andyan na bago pa man ikasal. At dahil dito, hindi mo na talaga kayang gampanan ang mga essential obligations ng kasal. So hindi lang to usapin ng ayaw, kundi kung yung pag-ayaw ay sintomas ng hindi talaga kaya. Section 4. Okay, narinig na natin ang magkabilang panig, naintindihan na natin ang batas. Ngayon, ano ang naging pinal na hatol ng pinakamataas na korte sa bansa? Ang hatol, petisyon denied. Ibig sabihin, ibinasura ng Korte Suprema ang apela ni Chi Ming Tsoy. Pinagtibay nila ang desisyon ng mga naunang korte. At ang desisyon na yon, ang kasal nila ay idiniklarang void, walang bisa, parang hindi nangyari, mula pa sa simula. Pero paano sila nakarating sa desisyong yan? Sinuri ng korte ang kilos ng bawat isa. Tiningnan nila si Chi Ming. Kung siya talaga ang gusto at si Gina ang ayaw, bakit hindi niya ipinaglaban yung karapatan niya? Bakit hindi siya ang nag-file ng kaso? At isipin niyo, si Gina sa abila ng kahihiyan na idulog ang ganitong issue sa korte, ginawa niya. Para sa korte, isa itong malakas na indikasyon na siya ang nagsasabi ng totoo. At dito nabuo yung naging doktrina ng kaso. Sinabi ng korte, ang walang basihan at matagal na pagtanggi sa isang essential marital obligation ay katumbas na ng psychological incapacity. Hindi na lang ito simpleng pag-aayaw, itinuring na itong sintomas ng isang mas malalim at tunay na kawalan ng kakayahan.
Nagbigay din ng magandang paalala ang korte tungkol sa kung ano ba ang kasal. Hindi lang ito kontrata. Ito ay pagbabahagi ng buhay. At sabi nga sa desisyon, love is useless unless it is shared. Kapag ipinagdamot mo ang sarili mo sa isang relasyon, parang ipinagkakait mo na rin ang mismong kahulugan ng inyong pagsama. At dito na tayo sa huling seksyon. Ano ba ang naging pamana ng kasong ito sa batas ng pamilya sa Pilipinas? Ito ang tinatawag nating Doctrine of Refusal. So, ito yung naging formula ng korte. Step 1, kinilala nila na ang pagtatalik ay essential obligation. Step 2, napatunayan ba ang physically capable si Chiming? Yes. Step 3, yung pagtanggi ba niya ay tuloy-tuloy at walang katuwiran? Yes. At kapag pinagsama-sama mo yung tatlong yan, ang conclusion, ang pag-uugaling yan ay katumbas na ng psychological incapacity. At ito talaga ang pinaka-importanting takeaway dito. Nilino ng kaso na ang incapacity ay hindi lang tungkol sa katawan. Pwedeng physically healthy ka pero yung pag-iisip mo, yung personality mo, yun mismo ang may malalim na issue na humahadlang sa'yo para magampanan ng pagiging asawa. Pwedeng sabihin ng katawan no na kaya pero sumisigaw ang pagkatao mo na hindi kaya. At dito natin tatapusin ang ating usapan sa isang tanong na iiwan ko sa inyo. Hanggang saan ba dapat nakikialam ang batas sa mga napaka-personal na bagay sa loob ng isang kasal? Ang pagpasok ba ng korte sa kwarto ng mag-asawa ay proteksyon sa institusyon ng kasal o isa na itong panghihimasok sa isang relasyong dapat ay pribado? Yan ang tanong na iniiwan sa atin ng kasong ito. Maraming salamat sa pagsama.